Hi everyone! Mag-story na po tao. Ang story nato karon is story ni Jonah. I know that some of you are very familiar with it, but there are many nga wala pa dyan siya nakabalo. So, mag-story ta. And after this one, mga napag-reflection ni mo. Og, napag-himo nga reflection ako. Pero i-separate na ako ang video. So, maghimo kag-reflection ni mo dali. Pinugsanay ni. Ani-ani tabo sa story ni Jonah. So magtanaw ta sa ato ang Bible kay para dili ta mawala o para dili mataas ang atong mga istorya. So si Jonah, gisugo siya sa Ginoo, usa siya ka anak no sa Amitay. Unya gisugo siya sa Ginoo nga moadto siya sa great city of Nineveh. Unya giina siya sa Ginoo nga ingni sila dito i-announce dito nga ako ang judgment against sa ilang city tungod sa daghan kaayo nga mga wickedness nga ginahimo sa mga katawhan didto. Pero si Jonah ni bangon tuod siya pero wala siya ni ato sa Nineveh. So ni ato siya sa port sa Joppa. Unya nakakita siya dito og ship nga padulong sa Tarshish. So nisakay siya dito nagpalit siya og ticket no, nisakay siya dito hoping na makascape siya sa sugo sa Ginoo sa iya Puy. Pero ang Ginoo nagpadala siya og dako kaayo nga wind, powerful wind over the sea na nag-cause siya og grabe kaayo ka violent nga storm. So grabe nakabagyo no, na-threatened na ang mga tao dito kay ang ship nila hapit na mabuak, hapit na maguba. Unya nangahadlok na sila tungod ang ilahang kinabuhi is delikado na. So nagsinagitay na sila nga manawag sila sa ilahang Dios. Mga sila og tabang, unya ilan gipanglabay ang ilahang mga cargo, ang mga sulod, ang mga dala nila, ang mga bitbit nila, no ilahan ang gipanghabwa, ilang gipanglabay kay para mugaan ang ilahang ship. Pero all this time, during anang mga time nagkagubot na ang palibot, pero si Jonah, grabe siya kaay kamalinawon nga natulog sa iyang dapit. Og nakita siya dito sa captain nila, gipukaw siya o giinan siya nga ngano man nga nagsige na makatulog-tulog din mata og pag-ampo sa imong Ginoo. Kay basin og dunggon niya ang imong mga pag-ampo, mas fair ang ato ang life sa dili ta mga matay. Mao to nga nibangon sila unya nag-draw lots dayon ang sakay no, ang mga sakay dito nag-draw lots sila kung kinsa gyud ang matungnan, di ba no, sa to mag-draw lots ka nang nagidi na sa Bible ka nang okay kinsa ang makadawat aning atong pahalipay mag-draw lots ta. Okay, so naali siya sa Bible, nag-draw lots sila kung kinsa gyud ang tinuod nga sinugdanan nganong naning ato. So natunong man ang pag-draw lots nila na adto man na kang Jonah, siya ang salarin. So mao to nga ila dayong gipugos upang utana si Jonah, nga naman unsa may nahitabo, kinsa man ka, unsa imong gibuhat, nganong naning ani man ang amo ang ato ang karon, unsa imong nationality, daghan nag-interview na siya maayo. So nitugan si Jonah, ingon siya, I am Jonah, I am a Hebrew and I worship the Lord, the God of heaven, who made the sea and the land. Mo na yang tubag. So wala niya gilimod ang Ginoo, nitugan siya sa kamatuoran nga ng iyang Ginoong Dios tag iya sa tibuok kalibutan naghimo sa kayutaan no, sa langit ug sa yuta. Nahadlok ang mga sailors o mga kauban niya nga nanakay didto kay nakabaluman sila nga si Jonah naglayas no, nitugan man si Jonah nga isugo mo gud ko niya no, akong Ginoo nagsugo sa ako ang mo ni akong buhaton pero nibalhin man ko lang ko nagtuman sa iyang sugo kay ani man ko diri sa Tarshish mo na yang gingon. Unya nangahadlok silang tanan no, unya siya uy nga man imong gibuhat siya. So ang storm ni samot ug kakusog no, og iyang gipangutan unsa man ang among buhaton nga para mohunong ning kuan dako kayo nga bagyo, nagbagyo na grabe na kayo ka kuan ngit-ngit kaing kalangitan kusog na kaing kaulanan, unsa may buhaton namo sa imuha para mohunong ni. So niingon dayon si Jonah nga itambog na lang ko sa dagat, ilabay ko kay para mohunong na nakabalo ko nga pag inyo kong ilabay mohunong na ang storm unya mukam na ang dagat no, mukalma na ang dagat, dili na siya maning ani. Kabalo ko, ingon si Jonah nga, ang kaning nga storm, ang nag-cause ani kay ako, it's all my fault. Pero, naningkamot gihapon sila nga, dili sila makasala, no? So, wala nila gilabay si Jonah. Instead, ilahang paspas gid sila og ganang baruto, bugsay ila, grabe paningkamot gid nila, nga dili gyud baliskad ang ilahang gisakyan. Pero, tungod sa kakusog gyud sa storm, no? Sa mga balud-balud, kusog kaayo niya. Amin na kay kakusog, dili gyud nila kaya pugnan. So mao to nga nagampo na lang sila, ingon sila nga Ginoo, nangamuyo mi sa imuha, ayaw in town mi patya tungod sa kinabuhi ani nga tao tungod siyang sala. Don't make us die for this man's sin, ingon sila. So mao to, and don't hold us responsible for his death. Lord, ayaw in town mi basula kung mamatay ni siya. So ila dayong giitsa si Jonah didto sa kadagatan. Pag itsa nila didto nagsugo dayon ang Ginoo. Wala pa. Pagkuan nila ato, kay ni hunong dayon, ni kalma ang dagat. The storm stopped. Grabe jud unya. Grabe nila ka-amazed. Na starstruck sila maayo nga, wow, grabe gyud ay ka-powerful ang Ginoo ni Jonah kay tinuod man gyud ay. Nga pag itambog siya kay mohunong gyud ay ang kuan, no? So mao to nga ilaha dayong
gidayeg nila ang Ginoo, nagpasalamat sila, nagworship sila, unya nagsaad sila nga Ginoo mag-serve mi sa imo. Ikaw na ang amo ang i-serve kay ang giserve nila dati is kuan man gud ka ng Dios ba ng mga gods. So wala nagingon rin sa mga gods pero syempre mga Dios lahi. Og ingon din now the Lord had arranged for a great fish to swallow Jonah. Sa ubang na translation kay gisugo no nag-andam ang Ginoo og dako nga isda, wala pagingon diri nga shark or whale, basta kay dako nga isda no nga mo swallow, wala pagikit-kit si Jonah no giswallow, gitulon siya largo didto. Unya si Jonah naa na sa tiyan sa isda for 3 days and 3 nights. So nani siya part 2 kay maputol man ko nya taas-taas man siya, so abangan ang part 2.